Ang alamat ng buwan at bituin. Noong kauna-unahang panahon, ang langit daw ay napakababa. Abot na abot ng mga tao at maaring nga raw pagsabitan ang mga alapaap ng kanilang mga gamit, mga damit at maliliit na kasangkapan. May isang babae na kumuha ng isang salop na palay sa sako para bayuhin at gawing bigas. Ibinuhos ang palay sa lusong at handang babayuhin na nang maalalang tanggalin muna ang kanyang pulseras, kwintas at mga singsing. Pati suklay na may mga batong makinang ay tinanggal rin. Isinabit niya ang mga alahas sa mababang alapaap at nagsimulang magbayo. Sa bawat pagtaas niya ng pagbayo, nauumpog niya ang langit. Sana na may mataas ang langit para hindi laging nauumpog kapag nagbabayo ako ng palay. Katanghali ang tapat ng sinabi niya ito at may paniniwala ang mga tao noon na sa oras na ganoon, ang lahat na naisin ni Numan ay mangyayari. Naalala ng babae ang isinabit niyang alahas, ngunit huli na, kasama na ng langit sa pagtaas. Hindi na niya nakuhang muli. Ang mga alahas na iyon ay nasa langit pa hanggang ngayon dahil naging maningning na buwan at mga bituin. Iyon ang sinasabing alamat ng buwan at bituin.